Tumako tayo kay Robin Padilla. Ito ho, mga bossing. Kailangan kapag ka nagsasalita si Robin Padilla ho, mga kababayan, with matching, maalaala mo kaya. Alam ko pangit boses ko. O game, Robin, banatan mo nga. O, Ang pangungulungan sa ibang yan. Iba po ang pangungulungan. Pakinggan natin ha. Isa pang bobo. Si Robin, no? Naku, matalino daw ho to. Sabi ng mga DDS, no? Magaling ho itong makipagdebate at magaling ho itong magsalita, mga kababayan. Sabi ng mga DDS, kasi po napanood ko ito. No? Talakayan sila ni nakalimutan ko pangalan ng isang senador pero wala na ho, no? Coco Pimentel, nagbasa to ng libro. Napakahaba po English. Sabay ang sabi sa kanya sa dulo ni Coco Pimentel, napakaganda po ng inyong sinabi, pero hindi po yan ang ating pinag-uusapan. Di ba, Sir Tony Ninobla? Game! Robin! Banat! iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po. Meron Ba't nakulong to sa ibang bansa? Si Robin? Parang sa Pilipinas lang nakulong to si Robin. Paano niya magiging batid? Batid mo ang alin? pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga Nako, pagka nakulong dyan sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte, lalong mahihirapan yan. No? Lalong mahihirapan yan, sama-sama. Tapos alam ang style ho kasi nila, mga kababayan, iuwi, no? Tapos sabay hihiling sila na i-house arrest na lang. Di parang baliwala lang din. No? Ang matatanda ho, yun ang gusto nila. Yung nasa bahay na lang ho sila. Pag yung mga gagala-gala ho, hindi na mga sumasama yan. Sa oblo na lang po ng bahay yan, mga kababayan. Di napasarap pa ang buhay ng dating Pangulo Duterte, di ba? Tuloy mo, Robin. Sanay ka palang makulong. Di sa mamupuon mo, sabi ni Blue Diamond. Oo, laging yan. Kasi yan, sa lahat yata ng debate ni Robin Padilla, laging meron. Ako po nakulong. Alam ko po ang buhay sa loob ng kulungan. Puro ganun yung sinasabi niya Si Bato, Berewek. politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito bilang mga Pilipino. Isang Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal. Sino papaniwalaan natin? Ito si Robin Padilla, Ma'am Marites Musni, or yung dating asawa na nandoon, nakapasok sa loob, nakausap si dating Pangulong Duterte na okay daw ho ang dating Pangulo. Tapos dito kaila Binoy, kaila Bato, kaila Inday Sara Duterte, berewek daw ho. Di ba? Kayo, mga bossing, sige nga. Manimbang tayo. Sino ang inyong papaniwalaan? Etong si Binoy? Bato? Bungo? Sara? Na berewek daw? Si dating Pangulong Duterte? Or dun sa nakapasok sa loob at pagkalabas ng bilangguan ng dating Pangulong Duterte ay okay, very jolly daw ho si dating Pangulong Duterte. Siyempre doon sa mismong nakapasok. Di ba? Kayo talaga kung ano-ano na pinagsasasabi nyo. Tuloy. At mental. Siguro po. Baliw na din. Pati mental, hindi na maayos. May topak na din. Sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Ano sasagipin? Para ho sa akin, mga kababayan, tingin ko yung ipinakita ho, mga bossing, na litrato, video, nung kung saan po paglalagakan ng dating Pangulong Duterte, parang mas maganda pa ho kaysa sa bahay ng ibang mga DDS Sorry. Ito si Mark Ramos,
Kung makapang-alipusta ng mga didi. Hindi, totoo naman, oh. Para sa akin nga, oh, baka mas maganda pa yung pinagkukulungan ng dating Pangulong Duterte. Pero may nalaman tayong katotohanan. Galing din ho kay Robin Padilla, mga bossing. Hindi pala maayos ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte doon mismo sa dahig. Bakit daw ho, mga kababayan? Wala kang kwentang senador. O hindi ako may sabi nun, nabasa ko lang, Binoy. Sabi ni Amado Abalos, oh. Ito ho sabi ni Binoy, ha? Oh. Ay nasa Bartolina. Ay, ayan, oh. Hindi ako may sabi niyan, kaya yan yung title natin, o ano nilagay namin title? Digong Binartolina sa ICC. O, kaya yun, si Binoy, ang may sabi, siya po ay nasa Bartolina. O, Siya po ay nasa Bartolina. o, baka sabihin nyo, hoy, Mark Ramos, fake news ka, anong Bartolina? Ayan, mismo si Binoy. Nasa Bartolina daw. Oh. Alam nyo, mga kababayan, hindi pa ho ako nakakapasok doon sa mga kulungan, etc. Diyan, lalo na sa Pilipinas. No? Ang nakikita ko, yung mga Bartolina, pag sinabi, Duka, Bartolina ka, kaperanggo to. Nakikita nyo yung handle na yon, yan, yung handle ng pinto, kalahati lang. O siguro mataas lang ng konti dyan. Tapos sobrang dilim. Pagkatapos ng sobrang dilim, kumbaga, parang hindi mo nga i-didiretso yung paana mo dun eh. Di ba? Sobrang dilim na parang ang hirap makatulog, ang hirap makahinga, no? Ganyan nakikita kong Bartolina. Pero doon sa nakikita ko, mga kababayan, na lalo na nung balita dati, ito ang paglalagaka ni dating Pangulong Duterte. Parang malayong-malayo naman po. Yung sinasabi ni Binoy na Bartolina. Oh, siya po ay nasa Bartolina. Wala ho. Tingin ko maganda yung pinagtutulugan ng dating Pangulong Duterte. Tuloy mo. Siya po ay nasa Bartolina. Okay? Wala po siya doon nakakausap. Oy, wala Si Elizabeth Zimmerman, ghost. Si Sara Duterte, ghost. Si Pulong, ghost. Si Kitty, ghost. Wala daw hong nakakausap eh. Wala siyang nakakausap. Ano pa? Wala po siyang nakakakwentuhan. Oh, ghost. Yung mga dumadalaw, sabi, anli dalaw nga daw eh. Sabihin na natin, sige, yung sinabi ni Trillanes, anli dalaw exadyon. Pero yung 1 hour per day, na 1 hour per day, mga kababayan, kakwentuhan yun. Kahuntahan yun. Nakakausap yun. Di ba? At higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Hindi naman po kami humihingi na siya. Uy, sabi, may mga nurse, merong mga medical team daw sila doon sa loob. Sabi, Robin, ikaw hindi ka naman nakapasok doon sa loob. Di ba? Hindi naman ho nakapasok sa loob to, mga kababayan. Nung nakita nyo yung unang bisita nila ni Sara Duterte, nakaganon lang si Robin Padilla, hawak-hawak yung bag ng vice-presidente. Nakaganon lang. Tapos nung hindi ho pinapasok, ayun, parang may stopak. Bit ho yung karton ni dating Pangulong Duterte. Magkakape, ilalagay yung karton dito. Paano niya sasabihin walang kausap? Paano niya sasabihin na, ano daw? Sinasabi niya, walang nag-aasikaso. Kompleto daw po ang medical team dun. At meron pang sinasabi na merong ambulansya sa labas. 24/7. Bakit ito yung sinasabi ni Robin Padilla na parang alam na alam niya yung nasa loob? Pag walang nakakausap, ipadala na sila Bongo. Yun nga, isa pa yun. Totoo, di ba, Edgar DP?
tama nga naman. Hindi, baka October meron na yan. No? Baka October medyo maging masaya na si dating Pangulong Duterte. Sabi, "Uy, welcome dito." Oh, ha? Po ay pakawalan. Ah. Ang hinihingi po namin, siya Ewan ko lang, baka mamaya ang sabi ng dating Pangulong Duterte, pag pinakawalan niyo ako, pag kayo, bumalik ako Pilipinas, problema na naman yung mga politiko, yung mga, yung mga kaalyado ko. So, sasabihin, "Oy, dating Pangulong Duterte, halika dito, mangampanya tayo. Oy, dating Pangulong Duterte." Tanda-tanda na, nung nagsalita nga, di ba, tagilid na yung lakad papunta doon sa entablado, pababa sa entablado. Oh, pero kayag-kayag pa din. Sa akay-akay pa din itong mga ito. Baka nga sabihin ng dating Pangulong Duterte, "Okay na ako dito mga iho. Katuga ang buhay ko dito. Kain, tulog, gala." Ay, walang gala. Nasa loob lang pala. Sorry. Oh. po ay may alis sa Bartolina. Anong Bartolina ba pinagsasasabi nito? No? Pag sinabi mo, tapos lalo na sa mga Pilipino mo ipinaliwanag, yung Bartolina, ang unang tatatak sa isipan ho natin, mga bossing, ay maliit na selda, tapos walang ilaw, maliit, hindi ka makatayo, na sisilipin ka lang sa ilalim. Oy, ito na yung mo, pagkain mo, ganun lang. Diyo ba? Anong pinagsasabi nitong Bartolina? Kaya yan ho yung linagay namin title dahil kay Robin Padilla. Bartolina daw po. Ayan. Digong Binartolina sa ICC. Siya may sabi. Di ba? Ngayon mga kababayan, eto,